Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. And turn your pitch mode on dahil may plano na gagawin sa loob mo. Plano? Dahil sa binibintang ni Giselle dito nga kay Zoe, umabot na nga sa pagtatalo itong magkapatid na sina RJ at itong si Giselle. At sinabi nga ni RJ dito kay Giselle na gustuhin ba daw niya na magkasira silang mag-ama dahil sa mga ibinintang ni Giselle na may kinalaman itong si Zoe sa pagkawala nga dito ni Don Pepe. At dito nga na dinagdagan pa ni RJ at sinabi palibhasa daw ay pinabayaan ni Giselle ang kanyang anak at hindi napigilan ni Giselle ang kanyang sarili na mapagbuhata ng kamay ang kanyang kapatid na si RJ dahil tila sumusubra na nga ito sa pananalita sa kanya. Agad naman na kinumpronta din ni Carlos Benetes itong si Annalyn na kung bakit pilit niyang iginigiit na may kinalaman itong si Zoe sa pagkawala ng kanilang lolo. Dahil sa gustong mangyari ni Annalyn na magpapapapil siya dito kay na RJ at Giselle. Subalit hindi iyon ang intensyon ni Annalyn. At dito nga na sinabi ni Annalyn na gusto lamang niya na malaman kung nasaan nga ang kanilang lolo ngayon. Samantala, kinausap naman ng masinsina ni Moira itong kanyang anak na si Zoe na dapat ayusin daw niya itong kanyang sarili at tanggapin na hindi na talaga siya tanggap ng kanyang lolo Pepe na bilang apo. At dahil may plano pa daw sila dito sa matanda. At nagtanong ito si Zoe na kung ano daw ang kanilang pinaplano. Dito nga na sinabi ni Moira na kinakailangan na ipapatubos daw di umano nila Moira at Balahadja itong si Tanda dito kina RJ at Giselle nang sa ganon ay magkakapera pa sila dito at tila hindi nagustuhan ni Zoe ang kanilang mga plano at dalawa na nga silang bumalik dito sa Apex Hospital upang hindi sila mahalata na may kinalaman nga sila dito sa pagkawala ni Don Pepe. Subalit hindi sila makaligtas dito kay Giselle at RJ dahil sa lakas ng kanilang hinala na ito ngang suspect at prime suspect ay ito na ngang si Moira at Zoe. At dito na nga napilit na pinapaamin ni RJ itong si Zoe na magsabi ng totoo kung nasaan nga ang kanilang ama. At dito nga nagmamakawat itong si Giselle na sana magsabi na daw ng totoo itong si Zoe at tila na konsensya na nga itong si Zoe at hindi na niya makayanan at dito niya na hinarap itong kanyang ina na dapat sabihin na daw nila ang totoo kung ano daw talaga ang ginawa nila dito kay Don Pepe nang sa ganon hindi na magiging mabigat ang kanilang kasalanan na haharapin at nang sabihin na nga dito ni Zoe na kung saan nila tinago ang matanda ay laking gulat nga dito ni Giselle. At dahil sa nalaman ngayon ni Giselle hindi naman niya mapapatawad itong si Moira at itong si Zoe at gusto niyang mangyari na maipakulong itong si Moira. At gusto naman na idawit ni Moira itong si Zoe dahil kasabwat daw niya ito. At dito naman nagmamakawa itong si Zoe na sana wag na daw siyang idamay dahil siya naman ang nagsasabi ng totoo kung nasaan itong kanyang lolo Pepe. Samantala, tila labag sa loob dito ni Lynette na uuwi na nga itong si Nahari at itong si Regan dahil gusto niyang ibigay ang note na ginawa nito na naglalagay doon ng help dahil sa mga taong nanakit sa kanya at ito na nga si Dax. At dahil dito ginawa ni Lynette lahat na manatili itong si Nahari at itong si Regan at napansin nga nila na tila wala sa sarili itong si Lynette at hanggang sa sinabi ni Lynette na wag daw muna silang umalis at narinig naman ito ni Dax at ng kanyang tauhan. At dito naman na tila wala nang magawa itong si Lynette kundi harapin niya itong mga taong ito at baka may mapahamak pa sa kanila dahil sa may itinago itong si Lynette na tindor dito nga sa kanyang damit kung sakaling magkakabistuhan man at may panglaban siya nito. Kaya yan naman ang ating pakatutukan kung ano magiging kahinatnan sa gagawin ni Lynette sa paghingi ng tulong dito kina Harry at Regan. Yan lang po at marami pong salamat.